kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Matapos ang humigit isang buwan na gantihan ng magkalabang bansa ang Iran laban sa Israel at Estados Unidos, ay wala pa rin na kahit na anong nabuong kasunduan ng magkabilang panig dahil hindi natitinag ang Iran sa kahit na anumang banta ng Estados Unidos sa kanila. Hindi man kaya ng Iran ang tapatan ng mga fighter planes at barkong pandigma ang armas na ginagamit ng Estados Unidos at Israel laban sa kanila, pero sakit naman sa ulo sa pamamagitan ng international pressure ang ibinabalik ng Iran sa pamamagitan ng pagbabagsak ng kanilang mga missiles sa katabi nilang mga bansa kung saan merong mga base militar ng Estados Unidos. Kaya umaaray na ang mga bansang apektado kagaya ng Saudi, Qatar, Kuwait at UAE dahil hindi sila makapalag sa Iran, bunga ng takot na baka sila rin mismo ay tuluyan na ng Iran at hindi lang ang mga base militar ng kano na nakapwesto sa kanilang bansa. Ang labis pa na naapektuhan ay ang mga bansa sa Asia kung saan ay dumadaan ang mga barkong may karga ng mga langis sa Strait of Hormuz na kontrolado ng Iran bago makarating sa kanilang mga bansa. Kaya panay panawagan ng mga ito katulad ng Pilipinas na dapat ay matigil na ang gyera. Hindi kaya ng Estados Unidos na garantiyahan na ligtas na makakatawid ang kahit anumang barko sa Strait of Hormuz dahil kahit mismo ang aircraft carrier nila ay napabalita na rin noon na tinamaan ng missile ng Iran. Kaya apektado ang pag-angkat ng langis ng napakaraming nasyon. Sa isang interview kay Donald Trump ay sinabi nitong aalis na ang puwersa ng Estados Unidos na bumibira sa Iran sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. May kasunduan man daw na mangyayari o wala ay paniguradong aalis na sila dahil nakamtan na rin daw nila ang pangunahing misyon nito. Ito ay ang pagsira sa nuclear facility ng Iran para makabuo ng armas nuclear. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job, but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military. They have no Air Force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. Yan ang pangunahing rason kung bakit binakbakan nila ang Iran simula pa noong February 28. Bonus na lang sana para sa kanila kung nagawa nilang mapalitan ng namumuno sa Iran. Kaso hindi nila nagawa ito dahil sa totoo lang ay hindi rin nila inakala na mahihirapan para sila sa pagpasuko sa Iran dahil ayon mismo sa Iran ay kaya nilang makipagbakbakan pa kahit aabutin man ang gyera sa 6 na buwan o kahit mahigit pa. Sa bawat wasak ng Estados Unidos at Israel sa mga pasilidad ng Iran ay siya namang ganti ng Iran ng pagpapaulan ng missile sa mga katabi nitong bansa at bahala na kahit ano at sino man ang tatamaan, rason para mabahagang buntot ng mga katabing bansa ng Iran. Ayaw nilang gumante o sumali sa ginagawa ng Estados Unidos dahil takot silang gawing direktang target ng Iran. Sa madaling salita, ang Iran ngayon ang sakalam sa Middle East. Israel lang ang pumapalag sa kanila samantalang iba ay ayaw gumanti at umaasa na lang sa bira ng Estados Unidos para hindi gawing direktang target ng Iran. Ang ginawang pagwasak ng Estados Unidos at Israel sa pasilidad ng Iran sa kanilang nuclear program ay malaking tulong hindi lang sa Israel kundi pati na rin sa mga katabing bansa nito dahil paano na lang pag magkaroon ng armas nuclear ang Iran, edi mas lalo pang babahag ang buntot ng mga katabi nitong bansa at matatakot pa lalo sa kanila. Ayon kay Donald Trump, dahil sa tindi ng pinsala ng pagbakbak nila ng airstrike sa Iran ay tinatayang aabutin pa ang Iran ng 15 hanggang 20 taon bago makabuo ulit ng kanilang planong armas nuclear. Mahirap ding sabihing natalo ang Iran dahil buo pa rin ang kanilang pamahalaan. Hindi man kumpirmado kung sino na ang nagpapatakbo sa kanilang bansa pero organisado pa rin sila. Walang mga rally na nangyayari para subukang pababain ng namumuno sa kanilang gobyerno. Ayon sa mga eksperto, kritikal ang natitirang 2 hanggang 3 linggong pananatili pa ng puwersa ng Estados Unidos sa Iran dahil posibleng mas magiging agresibo pa ang gagawin nilang mga airstrikes sa iba pang pasilidad ng Iran.
Dismayado masyado si Donald Trump sa ilang bansang miyembro ng NATO, partikular na sa Spain, UK, France at Italy dahil tinanggihan siya ng mga ito sa hinihiling niyang tulong. Ipinagbawal ng Spain ang kanilang airspace sa mga eroplano ng Estados Unidos na nasasangkot sa airstrike, ganun din ng Italy na hindi ipinagamit ang base militar ng mga Amerikano. Ang tanong, sa oras na aalis ang Estados Unidos sa Iran ay sigurado bang bubuksan na kagad ng Iran ang Strait of Hormuz? Paano na lang kung hindi? Sino kaya ang tatayo at puwersahin ng Iran para buksan ito kung tila halos lahat ay natatakot sa kanila? Hindi rin nabahala si Donald Trump sa banta ng Iran na idadamay nila ang mga malalaking kumpanya ng mga Amerikano kagaya ng Apple at Google dahil para kay Trump ay wala ng klaro kung ano ang gagawin nila sa mga ito. Ibig sabihin na hindi nababahala si Trump sa kapasidad ng Iran na maglunsad ng malayo ang pag-atake sa kanilang mga targets dahil sa naniniwala siya na napilay na nila ang kapasidad nito. Antabayan na ng mga susunod na mangyayari habang papalapit na ang sinasabi ni Donald Trump na deadline sa kanilang paghinto sa pagpulbos sa Iran. Pero habang hindi pa dumarating ito ay posibleng may malalaking mga balita pa ang pwedeng mangyari. Ikaw, sa palagay mo ba ay mas magiging madalas pa ang gagawing airstrike ng mga Amerikano at Hudyo sa nagmamatigas na Iran? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.